pagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-12 sa buwan ng Desyembre. Mamaya magbalitaan tayo, no? Ilang tulog na lang ang pagsilang ng ating poong may kapal. Okay, isang oras po tayo magkakasama-sama. Maaari nyo po kaming panoorin live dito po sa FB live streaming Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Sa inyong talapitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band at sa YouTube po. This time, we will start the program. Ang ating Bible verse po mula po sa ating Bless Our Cups. First Chronicle 12:32. And of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do. The heads of them were 200, and all their brethren were at their commandment.
Mahalagang makita ang kaugnayan nito sa ating panahon ngayon. Na si Issachar ay isa sa 12 tribes at naging matatag at malakas ang bansang ito. Ano ang mapapansin natin sa kanyang prinsipyo? Katulad din anay ng mga kapulisan. Ito ay spiritually awake and alert. Ang Issachar principle ay hindi tumatakbo, kundi sila ay humaharap. Hindi sila nagtatago. Sila lahat ay nakaharap sa anumang sitwasyon ng buhay. Kaya sila ay nagtatagumpay. Issachar's principle are strong and alert in the Lord. They are not comforted to sleep by lies, turning their heads to what men, media, and manipulative entities have to say. Issachar principle are strong in the Lord because they focus on Him and His Word. Our Lord God is their anchor of their souls, their minds, will, and emotions. I just want to encourage all the men and women in uniform today. Nagtagumpay ang bansang Israel because of the tribe of Issachar. The PNP today is another best tribe to be a model like Issachar. Kailanman umaharap tayo sa lahat ng pagsubok, kaya tayo lahat ay magtatagumpay. Kaya tayong lahat ay manalangin, subaybayan ng Diyos ang ating puso, isipan at kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, salamat po sapagkat Ikaw ang nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga kapulisan upang maglingkod sila sa iyo. Ipinakita nila, pinamala sa aming bansa na Ikaw lamang, O Diyos, ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain mo po ang hanay ng kapulisan. At O Lord, ang mangunguna sa bawat araw, bilang sila ay lingkod ng bayan, sila'y kaagapay ng lahat ng mga mamamayan. Salamat po, ito po'y aming samot-dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen and Amen. Happy, happy, happy birthday. Oh,
Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tagapakinig muli. Yung ating Bless Our Cups. Yun po ay inintid sa atin ni Pastor Dennis Medrano, headed by the BOC head, Pastor Renato Paraan. And this time, batiin na po namin agad-agad ng happy birthday si Dr. Leo Mendoza ng Health Service, Philippine National Police. At sa aking pinakapanganay na apo, kay Kurt Garcia Francisco, happy 21st birthday. At sa lahat po na nagdiriwang ng birthday ngayong buwan ng Nobyembre, happy birthday. Tulad po ng aking nabanggit kanina, 1 oras po tayo magkakasama-sama. Siyempre, dito po sa palatuntunang Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan in partnership with Northern Police District and Eastern Police District, authored and headed by the DDO and PD itself, Police Colonel Benliner Capili, and siyempre magandang tanghali sa District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas. In a while, atin pong ihatid ang ilang mga nagbabagang balita mula po sa bulwagang pangbalitaan ng NPD, EPD. Pero syempre, no, bago ko pabatiin, nandito ang aking co-anchor at yung isa kong co-anchor, si Police Major Agmaliw, will be with me next week. Thank you kay Didi, kay DDDO, kay COP Valenzuela, kay ako pa, Valenzuela, sa aking pilots, Police Staff Sergeant Randy Molina, Police Staff Sergeant Daryl Ferrer, Police Staff Sergeant Ryan Lester Villanueva. And congratulations sa mga newly promoted PNP officers. So this time, pabatiin po natin aking ko-anchor. With me is Police Lieutenant Colonel Connie Salas, PIO, Northern Police District. Ma'am, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay ng Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Nais ko po munang batiin, syempre, ang ating Chief PNP, Police General Benjamin Acorda Jr., Sir, ang ating pong RD and CRPO, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., Sir, syempre po ang aming DD, Police Brigadier General Resalito G. Gapas, ang aming pong DDDA, Police Colonel Erisito N. Miranda, ang aming pong action man at ang author ng ating programa, ang ating DDDO, Police Colonel Benliner L. Capili, Sir. At syempre po, ang aming CDDS, Police Colonel Idalberto Pitaliano, at sa lahat po ng mga taga-Kamanaba at lalo na po sa buong Northern Police District personnel. Magandang tanghali po. Okay, shout out daw kay Angel. Happy listening. And this time, atin na pong ihatid ang ilang pag-uulat mula po sa bulwagang pangbalitaan ng Northern Police District mula kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Sa pangunguna ng Revitalized Police sa Barangay Team Catmon, katuwang ang Malabon City Police Station Community Affairs Section, City Government ng Malabon, Taktika, Public Employment Service Office at Department of Labor and Employment nagsagawa ng matagumpay na mega job fair na naglalayong magbigay ng trabaho sa mga mamamayan ng Malabon. Dahil sa makabuluhang pagsasanib puwersa, naging mas matagumpay ang mega job fair na ito. Ang kanilang koordinasyon ay nagtagumpay sa pagbuo sa isang maayos at ligtas na kapaligiran para sa mga aplikante. Sa pagtatapos ng aktibidad na ito, nag-uwi ng mga bagong oportunidad sa trabaho ang mga aplikante kabilang ang mga trabahong inalok mula sa iba't ibang sektor at industriya sa kanilang walang sawang suporta sa layuning makapagbigay ng trabaho sa mga taga-Malabon. Hindi rin nakalimutan ng lokal na pamahalaan na magpasalamat sa lahat ng mga nakilahok sa magandang oportunidad na ito. Paglulunsad ng Kamanaba Vendors into Peace, Vendors into Progress Federation at pagsasagawa ng Memorandum of Understanding. Ito ay inisyatiba ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas
District Director ng NPD. Ang pagtitipon na ito ang formal na naglalayong pagsanibin ang mga vendors dito sa Kamanava area sa ilalim ng isang malakas at mas organisadong samahan. Higit sa 100 mga nagtitinda mula sa iba't ibang sektor ng Kamanava ang nagtipon-tipon para sa paglulunsad ng mga samahan na ito. Kasabay ng paglulunsad, isinagawa rin ang pirmahan ng Memorandum of Understanding kung saan lumahok ang mga lokal na leader para suportahan sa proyektong ito. Sa ilalim ng kasunduang ito, ipinahayag ang kanilang layunin na mapaunlad ang mga lokal na vendor at magtaguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa komunidad. Isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng kooperasyon at suporta sa sektor ng negosyo sa lugar. Balita naman mula sa illegal na droga, isang drug suspect nasa kote sa Malabon, mahigit 140,000 na halaga ng shabu na kumpiska. Matapos magsagawa ng bypass operation, ang mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Malabon City Police Station sa Barangay Tonsuya na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect na kinilala bilang si alias Otan, 28 taong gulang at residente sa Barangay Longos at nakahuanan ng 140,080 pesos na may timbang na mahigit 20 gramo. Bago ang pag-aresto, nagbenta umano ng 1 pirasong sachet na naglalaman ng hinalang shabu ang suspect sa isang pulis na umaktong kosher buyer, kapalit ang mga pera na ginamit bilang bypass money. Sa ngayon, ang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan po ang mga nakalap na balita mula sa NPD Team Kamanava. Kaagapay mo, Patrolwoman Blazelan Esperanza. Okay, maraming salamat sa NPD Police Reporter. This time atin pong tanggapin mula po sa EPD PNN Police Reporter mula po kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Bilang selebrasyon ng paghahanda sa pagdating ng dakilang manunubos, patuloy ang pakikiisa at pagsuporta ng Eastern Police District sa mga programang pangmoral at espiritual na aspeto ng mga kapulisan nito, lalong-lalo na sa mga kapatid nating Kristiyano. Isang Thanksgiving Mass ang idinaos ni Reverend Father Arnolfo Castillo, Bishop of Military Ordinariate of the Philippines, para sa mga kapulisan ng Eastern Police District. Kasunod nito ang Advent Recollection para sa mga kapulisan ng EPD, kung saan ito ay pinangasiwaan ng mga interfaith leaders mula sa Soldiers of Christ Movement and Corporation. Mainit na pagsuporta naman ang ipinadama ni Police Colonel Jonathan G. Calixto, Chief District Directorial Staff ng EPD, sa isinagawang aktibidad. Layunin ng nasabing aktibidad na mas lalo pang hubugin ang karakter at pananampalataya ng mga kapulisan upang patuloy na makapagbigay ng kalidad na serbisyo sa sambayanan. Pinakatampok na bahagi ng aktibidad ay ang pagkakaroon ng group meditation at self-reflection, kung saan ang mga kalahok ay binigyan ng pagkakataon na magnilay-nilay. Nagkaroon din ng votive candle ceremony bilang pag-aalay ng pasasalamat. Ang mga ganitong magandang hangarin ay magpapatuloy upang mas mapagtibay pa ang pananampalataya ng bawat isa, mabigyang halaga at maisapuso ang pagkakaroon ng respeto at pagmamahal sa sarili, sa sinumpaang tungkulin at sa bayang pinaglilingkuran. Dumako naman tayo sa naging operasyon ng Eastern Police District. 3 lalaki nadakip sa bypass operation ng EPD, shabu na sabat. Umabot sa 153,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga tauhan ng EPD Drug Enforcement Unit sa 3 drug suspect sa Bangbang, Pasig. Ang mga suspect kinilalang sina alias Fajad, 38 anyos, alias Amin, 52 anyos, at alias Nawa, 41 anyos. 4 na sachet ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga operatiba sa nasabing operasyon, na may timbang na mahigit kumulang 22.5 grams. Sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang 3 suspect at pansamantala silang nakakulong sa himpilan ng Pasig PNP habang gumugulong ang kanilang kaso. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD Pamamarisan.
Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny Midolor. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Jenny Dolor ng APD. Okay, this time we're going to play ang ABP po ng Police Community Affairs and Development Group, PCAG. With the aim of winning the hearts and minds of the people and sustaining its gains, the Police Community Affairs and Development Group, the PNP's Tagapag-Ugnay, is relentless in its intense campaign in informing, engaging, influencing, and leading the communities towards achieving a better peace and order and public safety. PCADG, formerly known as the Police Community Relations Group, or PCRG, is mandated to undertake police community relations programs and activities in partnership with concerned government agencies, volunteer organizations, and the community in order to prevent crime and attain a safe and safety and peaceful environment. General Orders DPL 18-01, dated January 11, 2019, issued by the National Headquarters, Philippine National Police, provided the restructuring and strengthening of Police Community Relations Group as approved per NAPOLCOM Resolution Number 2019-044 dated January 11, 2019. The said restructuring, strengthening, and naming of unit aims to enhance its capability in the performance of its mandate in implementing plans and programs for the promotion of community and citizens' participation in the maintenance of peace and order and public safety. PCADG is under the functional supervision of the Directorate for Police Community Relations. It has 2 support staff, the Administrative and Resource Management Division and the Operations Management Division. It has also 4 operating units, namely Community Assistance and Development Division, Historical and Cultural Affairs Division, Complaints Referral Monitoring Division, and Information and Communication Development Division. PCADG is currently establishing its Regional Community Affairs and Development Unit, or RPCADU, in 17 regions nationwide. The RPCADU is mandated to undertake police community relations programs and activities in partnership with concerned government agencies, volunteer organizations, and the community in their respective areas of responsibility. The expansion of the PCADG family carries with it the extension of obligations and responsibilities, as well as opportunities and development to better cater to the needs of the people whom they have sworn to serve and protect. As police community relations plays a vital role in unifying all the elements of policing, it serves as the heart and soul, in fact, in equal footing with intelligence, operations, and investigation, embedded in each and every element, anchored on the organization's Police Community Affairs and Development Master Plan, Taga-Taguyod. PCADG continuously orchestrates and regularly conducts high-impact projects and activities relevant in organizing, engaging, and mobilizing the community and stakeholders for peace and order and public safety. The unit also effectively and efficiently utilizes its resources and elevates its existing programs and activities to be at the service of the people. Despite all the challenges, the men and women of PCADG, with the support and cooperation of partner stakeholders, affirm their unified commitment in bringing the police services closer to the community. PCADG will continue to go the extra mile in partnering and tapping all sectors of society to develop and conduct proactive
and sustainable activities towards the promotion of peace and order and nation's development. Top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. Okay, inyo pong napanood ang ABP ng Police Community Affairs and Development Group. So this time, tayo muna po ay magpapaabot ng taos-pusong pasasalamat on behalf, of course, of the author ng Lingkod ng Bayan, Police Colonel Benliner Capili. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay sa atin. This time, makakadaupang palad po natin ang butihing Acting Director ng Police Community Affairs and Development Group. With us is Police Colonel Restituto V. Arcangel, proud Kaagapay Class 1996. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel Arcangel. With me is my co-anchor, Police Lieutenant Colonel Connie Salas, PIO po ng Northern Police District. Magandang tanghali, Miss Flory G. Gavitan at sa iyong co-anchor, kilala ko rin yan si Lieutenant Colonel Connie A. Salas, kasama ko dati sa Northern Police District. And of course, ang aking classmate na alam ko nanonood, nakikinig ngayon, si Colonel Benliner Capili. Maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat. Oo nga sabi nga, di ba, ito po ay dedicated sa inyo kasi Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Si Director belongs to PNPA, Kaagapay Class 1996. Okay, anyway, di na po tayo magpapaligoy-ligoy. Siguro simulan muna natin, Director, yung ating pangungumusta sa inyo pong tanggapan. Nais muna po nating alamin ang mandate ng PICAG. Unang-una, simple lang ang mandate ng ating PICAG. Kami ay involved sa community engagement at ito ay naka-align din naman doon sa mission ng mandato ng PNP. Yung sa vision at sa mission niya, palaging nandun kaakibat, nakakabit doon yung community. We are aiming for the active support ng community and partnership din ng community for the attainment of our mission and vision. So kung makikita natin yung 5 pillars ng justice system, nandun yung community at kami po yung tagapag-ugnay kung ano yung mga ginagawa ng PNP in compliance dun sa mission namin para dun sa community for a safer place to live and do business. Okay. Okay, this time i-ano na rin natin, since binigay ni Director yung mission and vision na statement at the same time, kasama na rin dun sa mandato ng PICAG. Siguro simplified also, in layman's term, nais nating alamin, ano po ba ang purpose of Community Relations Office? Alam niyo po, sabi nga natin, the community is the police and the police is the community. Wala pong saysay yung ginagawa ng kapulisan kung walang suporta ang community dahil ang community mismo ang aming pinagsisilbihan. So, importante na yung aming ginagawa sa PNP ay naipapaabot sa komunidad natin at nararamdaman din nila. Dahil siyempre ang unang objective namin ay kaligtasan ng bawat isa against sa criminality at sa kanilang safety sa pang-araw-araw na kanilang paghahanap buhay.
Okay, partner, mukhang may nais itanong yung aking co-anchor, director. Go Hello ahead. sir, magandang hapon po dahil 12:30 na. Sir, kamusta po? Bilang armed group ng Directorate for Police Community Relations ang PCAG, sir, what are yung existing programs na pinapatupad ng inyong pong tanggapan, sir? Pero sir, pwede po ba, Ah, Director, bago niyo po sagutin yan, nais po naming ipaabot. We are very sorry, no, late na po namin nalaman. Belated happy birthday kay Police Colonel Restituto Arcangel. Sir, happy birthday po. Go ahead, sir. May maraming nagpaba- salamat sa inyong pagbati. Meron po kaming apat na gawain base doon sa aming mandato. At ito ay ginagampanan ng aming apat na division. Una, yung Community Assistance and Development Division. Okay. So, parte ng aming community engagement ay ang pagbibigay ng tulong sa komunidad, lalong-lalo na doon sa mga nasalanta katulad nung nangyari sa Region 8 kung saan binaha sila. And at the same time, meron din kaming relief operations na ongoing sa area ng Caraga kung saan recently nangyari yung lindol. So, as part of our community engagement, kami ay nagbibigay ng assistance and also in collaboration doon sa ating mga NGOs para may parating yung tulong sa mga nangangailangan, lalo na doon sa mga nasalanta. And at the same time, itong division namin na ito ay sila rin yung involved sa community engagement. Ito yung nag-organize sa mga non-government organization na sumusuporta sa PNP. At nagagamit din natin ito sa mobilization, sa anti-criminality at tumutulong din sila sa relief operations at community assistance na pinangungunahan ng PNP. Now, ang pangalawang division namin ay yung Historical and Cultural Affairs Division. Ito ay nakatuon doon sa kasaysayan ng PNP. Kailangan namin ma-preserve yung kultura ng PNP para naiintindihan, hindi lang ng mga bawat membro ng PNP, pero yung mga membro din ng komunidad. Maraming mga organisasyon na pumupunta sa Camp Crame at binibisita nila yung ating museum para maintindihan nila yung kultura at kasaysayan ng PNP. And at the same time, ito rin yung division na nagbibigay ng kaukulang pag-aaral doon sa mga iba't ibang kultura ng iba-ibang komunidad dito sa Pilipinas. Dahil siyempre, parte ng aming community engagement ay intindihin kung ano ba yung mga pag-uugali. Alam naman natin, iba-ibang region, iba-ibang kultura, iba-ibang pag-uugali, at kailangan nating mag-adapt doon sa mga kultura ng bawat komunidad na matatagpuan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Doon sa pang-apat na aming division ay ito ay yung Complaint and Referral Monitoring Center. So marami tayong tinatanggap ng mga complaint, kung minsan nangihingi ng assistance, referral, para doon sa mga unang-una, bagamat mas marami sa kapulisan ng gumagawa ng mabuti, meron mangilan-ilan na Naliligaw kakaroon din na. ng problema at ito ay nirereklamo ng ating mga sibilyan. So, sa pamamagitan nitong division na to, ito yung tumatanggap ng mga complaint at nire-refer namin doon sa mga concerned na offices para maaksyonan kaagad. At gusto namin iparating na ang PNP ay
Hindi namin tinotolerate yung mga masamang gawain ng aming kasamahan at ito ay ina-actionan kaagad either doon sa filing ng appropriate na charges or anumang pagtugon doon sa kanilang mga reklamo. And yung isang pang-apat na division namin ay yung Information and Communication Development Division. Ito ay yung gumagawa ng mga proper communication para sa komunidad. Ito yung mga nagpapaabot ng mga magagandang ginagawa ng PNP para sa komunidad para malaman nila na ang PNP ay sa araw-araw na kanilang pagtatrabaho ay walang ginawa ito kundi para sa ikauunlad ng bayan para sa community. At yung sa proper messaging nila, ito po yung kanilang gawaing araw-araw. So ito po yung generally ito po yung mga ginagawa ng PICAG para sa serbisyong bayan. Okay, Director. Meron lang po kami nais ipaabot sa inyo, no. With this yung apat na nabanggit nyo kanina, no. We know for a fact that yung community assistance, yung complaint and referral information and development division ay familiar na po yung ating mga kababayan with this, ano. Nakakall lang po ng attention particularly ang tingin ko dito estudyante, no, yung nag-message po sa atin. Maaari daw po bang malaman how to access with yung mga historical ano natin with the museum? Paano daw po sila maaaring makapunta? Is it by request or what, Director? We will take this opportunity from the Director PICAG. Araw-araw po na bukas sa publiko yung ating museum. At pwede naman din, nag-entertain din naman kami ng walk-in. Pero mas maganda rin kung mayroong coordination para ma-schedule din. Baka mamaya mag-conflict dahil sa araw-araw maraming bumibisita sa ating museum. At tama po, karamihan ng aming bumibisita sa museum ay nanggagaling sa ating mga iba-ibang paaralan, yung ating mga estudyante. Where to write a letter daw, Director? Pwede pong sumulat directly sa PICAG, address po sa Director ng Police Community Affairs and Development Group. Okay. Thank you very much po. Go ahead, Director. Sorry to interrupt. Yung pong estudyante ay na ano lang doon sa yung sa historical, Matagal na daw nilang pangarap makapasok at makita yung ating museum. Go ahead. Welcome po ang lahat at alam niyo po marami pong estudyante na bumibisita doon sa ating museum. Doon po nila makikita yung evolution ng ating PNP mula ng mga Americans nung dumating sila rito sa Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Okay, thank you po. Go ahead, Director. Yung ating pong tinatalakay kanina, I'm very sorry. Yung nabanggit nyo, the last was the Information and Development Division. Please go ahead. Yes, sa katunayan, parte nung ating ginagawa, katulad ng sinabi ko kanina, ay pagpaparating ng mga mensahe sa komunidad. At in fact, meron din kaming mga pamamaraan katulad ng social media. At meron din kami yung PNN, yung tinatawag namin na Police News Network, kung saan ito ay binabalita namin yung mga ginagawa ng PNP para malaman din ng ating komunidad. Yes, sir. Nawawala ba yung sound ni Director? Hindi pa. Nawawala ba yung sound ni Director? Hindi. Okay, go ahead, Director. Okay. Siguro this time, kanina, ang nabanggit sa atin ni Director, yung operating units, no?
yung kanina. And this time, partner, bago ako magtanong ng mga programa pa, mga proyekto pa na isusulong ng butihing direktor ng PICA-G para sa lalo pang ikagaganda ng serbisyo ng nasabing tanggapan sa ating mga kababayan. Partner, meron ka bang nais itanong kay Direktor? Ay, sir. Sir, para po sa kaalaman ng lahat, tama po si Sir, we have the Complaint and Referral Monitoring Assistance Center. Sir, paki-elaborate po sa tao, lalo na po yung mga gustong humingi ng assistance, hindi lang po yung tungkol sa iring police, kundi po yung halimbawa sa place nila, gusto nilang, meron po silang gustong idulog sa atin. Paano po makakaabot ito sa tulong ng inyong CMRC, sir, yung Complaint Referral and Assistance Desk, sir? Paano pong gagawin ng ating mga mamamayan, sir? Meron tayong programa sa complaint and referral section. Pwede silang tumawag at meron din directly pumunta sila dito sa ating tanggapan para i-report yung kung ano man assistance na kailangan nila. At meron din tayong programa sa PNN, pwede rin yun. Pwede nating lapitan yung ating mga taga-balit. At meron din tayo yung programa, yung Police at Your Service. Pwede rin silang lumapit at idulog yung kanilang pangangailangan. Okay, yung siyempre alamin din natin since yung PICA-G Master Plan Pagtaguyod, Director? Yes, yung sa ating master plan, Tagataguyod. Yes. Yung component po noon ay meron pong tatlo. Okay. Ito po yung community engagement. And of course, kasama sa community engagement natin ay yung information. So, yung the proper delivery ng information doon sa ating community para malaman nila yung mga importanteng impormasyon tungkol sa gawaing kapulisan at yun ipapinarating natin para makuha natin yung kanilang tiwala, and that is to influence them, and eventually para ito ay ma-mobilize natin, and that is in leading them para dun sa pagtulong ng paggawa ng mandato ng PNP, which is yung maintenance ng peace and order. Now, yung taga-taguyod ay tinitingnan natin hindi lang dun sa parte ng law enforcement, but katulad ng sinabi ko kanina, kailangan din natin yung social awareness. Yes. At saka cultural understanding. Kasama dito yung gender sensitivity, yung peace building, leading towards the fostering of community cooperation. So, dati kasi ang parte nung community affairs natin ay yung information ay communication lang, saka yung sambayanan, yung community engagement. Pero kasi ito, dinagdagan natin ng information development operation, crafting ng proper messaging para maintindihan lalo at makakonect doon sa community. So we come up with the master plan na as taga-taguyod. Okay, kasi para sa kabatiran ng ating mga kababayan, muli nating ipaalala na ang ating pong PICA-G, ito po ay yung dating Police Community Relations Group. Ito yung PCR natin, tama po ba, Director? PCRG. Tama po.
Dating PCR po ito at Opo. Was developed. dinagdagan natin ng development kasi ang pinag-usapan natin dito ay community affairs. Lahat po ng fraternity, socio-cultural development, yan po ay na-address natin at hindi lang natin tinitignan yung community relation, pero may component ito na development, tinitignan natin kung ano yung pangangailangan ng komunidad at kami ay tumutulong para mailapit namin yung komunidad doon sa mga serbisyo ng ating gobyerno. At meron tayong mga kasama ng mga NGO na pwedeng tumulong din sa mga pangangailangan ng komunidad. So kasama diyan, siyempre kailangan namin maintindihan yung pangangailangan ng community. So meron tayong tinatawag na community engagement, kung saan pinag-aaralan natin yung buong profile ng ating target community para ma-identify natin kung ano yung mga problema nila doon, social, cultural, and also economic. So yung development side ng ating trabaho. Yes. Okay. There is the regional police community. Meron tayo, no? With the regions, Director? Yes, Meron meron na tayong in-establish na regional offices sa ating 17 na mga regions para mas mapadali yung delivery ng services from the national headquarters papunta sa ating mga regions. So ito yung mga operating arm ng PICAG. Kung ano yung mga plans, programs, activities ng national headquarters dito sa opisina namin dito sa Camp Crame, sila din yung tumutulong sa amin para iparating sa mas malawak na coverage sa buong Pilipinas sa pamamagitan nitong 17 offices namin sa iba't ibang region ng Pilipinas. So ito yung tinatawag natin, Director, na RP-CADU. Yes, opo. Ito yung Regional Police Community Affairs Development Unit namin. Okay, partner? Makikita nyo naman doon sa apat na division ni Sir, may hirap talaga. More on community affairs talaga. Sir, yung tungkol po dito sa historical and cultural affairs, syempre sa historical, more on ang ipapropagate natin is about the PNP. Doon po sa cultural affairs natin, nabanggit ninyo na para makilala po kung ano yung parang cultural diversity, sir. With that, sir, ano po yung mga future plans nyo for this program, sir? Para mas makilala yung division nyo na historical and cultural affairs, sir. Patuloy yung ating pangungulekta ng mga artifacts, yung mga bagay-bagay na magbigay ng mas magandang kwento, kasaysayan ng ating kapulisan, yung ating organisasyon. Kailangan natin maintindihan kung saan nanggagaling yung ating organisasyon, yung evolution niya, from the time na nag-umpisa ito, nung pumasok ng mga Amerikano dito sa ating bansa, at hanggang kasalukuyan. So makikita natin kung gaano na kalayo ang narating ng ating PNP. And at the same time, kailangan din na hindi lang yung unit natin, yung historical and cultural affairs, ay hindi lang tinitignan kung ano yung nasa loob ng ating organisasyon, pero kailangan din niyang tignan kung anong nangyayari sa labas. Isa yan sa mga gampanin na ibibigay natin sa ating mga arpikado. Katulad ng sinabi ko kanina, na kailangan din nilang intindihin yung kultura ng bawat
komunidad na kanilang pinagsisilbihan. At ito ay mangyayari lang kung i-engage nila yung community, pumunta sila sa barangay, pag-aralan yung barangay at kung anong pangangailangan ng barangay. Alam nyo, meron tayong tinatawag na traditional conflict resolution at ito ay kasama din doon sa ating pamamamaraan makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bawat komunidad. Yes, sir. Okay, go ahead. Sige, sir. Nabanggit nyo kanina yung mobilization of NGOs, sir. So, as of now, sir, ilan po yung mga NGOs na accredited nyo under the PKG kung meron po kayong bilang, sir? Ngayon, meron kaming 29 na NGOs. Yes, sir. Composed of around 7,000 na Yes, sir. members Yes. all over the Philippines. Opo. At meron din tayong mga NGOs pa na gustong magpa-accredit para sumama din sa ating advokasya. So, meron kasi tayong bagong panuntunan dun sa accreditation ng ating mga NGO at kailangan din nilang i-comply yun bago sila ma-accredit bilang NGO na kaakibat ng ating PKG. Yes, of course, kasi dala-dala nito yung pangalan ng Philippine National Police, and thank you na meron na ng dinadaanan na na masusing polisiya director when it comes to accreditation ng NGO. Isa yan ang dahilan kung bakit tinitignan natin yung kwalifikasyon ng bawat NGO para naman hindi magamit yung PNP. Yes, of course. Hindi magandang minsan mahirap na yung organisasyon na gagamitin lang yung PNP para sa sarili lang kapakanan. Ayun. So, thank you po for monitoring kasi magkakabukuhan ng edad kasi, Director, pag sinabi ko noong una pang panahon, ay isa yan sa tinitignan natin, yung ay mga creation ng NGO, but unfortunately, ginagamit lang yung pangalan ng PNP. And thank you for seriously monitoring the said yung pag-accredit ng NGO. Anyway, nabanggit ni Director kanina yung mga ilang bagay, and syempre ang focus ng natin lahat talagang we are very thankful, embracing all of us, kasi ang concentration ng mga tanggapan, lalo na with the PKG, they are the head of the family. Sila yung head ng mga RPKADU na mga isinagawa nila, embracing the community, reaching out to the community, taking good care of the community from our authorities. Thank you very much for that. Kasi po, yung seguridad lamang na ibinibigay nyo sa amin, sa pamamagitan ng pangangalaga sa amin, sa lahat, seguridad, sa moralidad, at in fact, sa livelihood. Thank you for taking good care of us. So this time, ang ating aalamin kay Director, we know that ang butihing acting director po ng PKG ay maraming mga programa na nais isulong para po sa lalo pang ikagaganda ng serbisyo ng PKG sa ating mga mamamayang Pilipino. Ito Okay, hindi ata ako na din. Yes, ulit. Future program, sir. Sabi ko po kanina, anyway, sabi nga, as the newly installed director of PKG, siguro paunang pasasalamat pa rin, because down to the level of the yung RPKADU and other, in fact, sa mga police stations, almost all of them, from the very heart of the Philippine National Police, ang ating Chief PNP, yung relasyon ninyo sa komunidad. Thank you very much for taking good care of us. So, ngayon, ang ating pong butihing director ng PKG, wherein sabi nga, marami ding nais pang ipatupad na programa. Siyempre, ang benefactor nito, of course, is the community. Please go ahead, sir. Opo, gusto namin
paigtingin pa yung ating community engagement, lalong-lalo na sa barangay level. Katatapos lang po ng ating election, so kailangan natin mag-re-engage doon sa mga bagong opisyalis sa barangay. At gusto namin na sa pamamagitan ng PICAG ay magiging kaakibat kami, hindi lang sa peace and order, pero meron din kaming maitutulong pagdating doon sa development ng komunidad. Alam naman natin na kung minsan isang dahilan ng kaguluhan or krimen ay yung pangangailangan, lalong-lalo na sa economic side. So gusto naming tumulong at sa pamamagitan ng ating mga accredited NGO, mga ahensya ng gobyerno, sa pamamagitan ng lalong pakikipag-ugnay, mas paigting na pakikipag-ugnay ng ating mga provincial offices sa community, malaman natin kung ano yung mga problema nila at mailalapit natin sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Okay. Partner, may tanong ka pa. Hindi ko pa pinagpapaalam si Sir. Hindi pa. Mahaba pa. Director will be staying with us until 1:15. Di ba, no, sir? Okay, partner. May nais ka pang... Ano naman, elaborate kayo. Kasi yung word na tagapag-ugnay, nakikita niyo dun sa sinasabi ni Sir, yung kanilang office ang magiging tagapag-ugnay tulay para ma-address yung pangangailangan ng bawat community na kanilang napaglilingkuran, kasi per region po, iba-iba po yung cultural needs or yung needs nun, dahil nga diversity nga po eh. So makikita nyo na talagang yung kanilang ahensya or yung kanilang unit ay talagang nakatutok sa needs ng community. Di ba po? At ganun din po, para mas mabigyan pa sila ng tsansa na makadaupang palad yung ating mga kapulisan. Kaya talagang tagapag-ugnay po talaga yung PICAG, di ba, sir? Yun po yung nila, parang yung tagapag-ugnay. So, sir, sabi nga po kanina ni Ma'am, ni Tita Flory, aside from doon na sabi nyo, ano pa po ba yung mga future plans nyo po? Lalo na ngayon, sir, palapit na po yung Kapaskuhan. Ano po yung mga programa natin this Yuletide season? Ganon din po, parating na rin po yung piyesta ng Nazareno. Baka po meron tayong mga programa ukol po dito, sir. No, marami tayong nakalinya na mga programa, lalong-lalo na dito sa Kapaskuhan, katulad ng mga gift giving. Yes. But gusto kong bigyan ng emphasis yung information dissemination natin, dahil isang parte ng trabaho ng PICAG ay magparating doon sa mga tamang impormasyon sa komunidad para doon sa pag-iingat nila. Siyempre, alam naman natin, mga panahon ito ay panahon ng bakasyon, holiday season. So normally kasi minal para gawin nila yung mga masama nilang balakin. At sa pamamagitan ng PICAG, yung messaging natin, may social media messaging natin, ay maparating natin sa community yung mga safety tips, ganyan, ano yung mga dapat nilang gawain. Kami ay tutulong dyan. At para mabigyan din ng guide yung community ko, ano yung mga dapat nilang gawin sa mga pagkakataon na ganito. Yes, sir. Opo, bahagi ng pag-iingat din, Director, ngayon ay muling paalala patungkol po sa ating mga kalusugan, yung syempre thank you very much nga magiging bahagi ang ating PICAG yung sa information drive tungkol sa safety ng ating mga kababayan. So this time, Director, wag po kayong aalis, po. You will still be with us. Tayo muna po ay mag-i-station ID. Ang WBL, tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. Okay, ang tumpak na oras, ika-isa ng hapon.
Patuloy po kayong nakikinig dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Northern Police District and Eastern Police District. Still with us, ang Director po ng Police Community Affairs and Development Group, Police Colonel Restituto V. Arcangel. Nice lang muna natin ipaabot yung message, no? The Action Man. Congratulations daw, Team Pikaji, under the strong leadership of Police Colonel Restituto Arcangel. Again, Director, muli po tayong nagbabalik. Kasama pa rin namin kayo. So this time po, no, tulad ng nabanggit nyo kanina at natalakay sa amin, sabi nga kayo yung ang PICAG, yung Community Affairs and Development Division na pinalawak pa because this was previously the Police Community Relations Group, no. Ngayon, alamin naman natin, with the 10 minutes left for Director, alamin naman natin, hindi rin lingid sa ating kaalaman na hindi lamang, no, yung hanay ng mga kapulisan, yung ay pinangangalagaan ng PICAG, no? Siyempre, yung kani-kanilang mga pamilya din po. Tama po ba, Director? Opo. Aside from the community, no? Siyempre, focus more ay ang ating mga kapulisan. So this time, batid natin ang programa ng ating Chief PNP, yung 5 Focus Agenda, wherein, siyempre, yung pangangalagang yun down to the office of the PICAG, no? Ay kumustahin natin paano po ba natin napapangalagaan yung ating mga kapulisan, Director, and also yung relasyon ninyo sa komunidad. Yes, kasama sa 5 Focus Agenda ng ating PNP, Chief PNP ay yung moral and welfare ng ating kapulisan. So, lahat naman yan tinitignan natin na siyempre hindi lang naman punishment na binibigay natin doon sa mga pasaway na ating kapulisan, pero we also attend doon sa pangangailangan nila, like proper recognition, awards, commendation, binibigyan natin yan ng pagkilala doon sa mga magagandang gawain nila. And also, we are giving premium doon sa capability enhancement ng ating kapulisan para naman mas magawa nila ng maayos yung trabaho. Kailangan din natin sila i-capacitate para mag-fit sila doon sa trabaho na binibigay natin sa kanila dahil siyempre kasama sa moral and welfare yung job satisfaction natin na alam natin na mas maganda ang pagtatrabaho ng bawat isa kung mas naiintindihan niya yung trabaho na binibigay natin sa kanila. So, capability enhancement, yung proper training na binibigay din natin yan. At ano pang mga pangangailangan nila pagdating doon sa hindi lang sa training, health, and other support na pwede nating ibigay sa ating mga kasamahan sa kapulisan. Okay, kasi napakasarap sa pakiramdam yung napapangalagaan tayo ng mga namumuno sa atin. It serves as an inspiration on the part of those PNP o police officers also, no? Ma-inspire ang makilala o ma-acknowledge yung kanilang mga magagandang nagagawa din. Okay, so this time we have about 5 minutes para po sa ating putihing acting director ng PICAG. Nais po nating hingan ng kanyang mensahe si Police Colonel Restituto Arcangel para po sa ating mga ginuno tagapakinig. Sir, please go ahead. Unang-una, gusto kong magpasalamat on behalf ng ating PICAG, yung Police Community Affairs and Development Group, at yung buong kapulisan. Gusto namin magpasalamat sa programa na katulad ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan sa mga pagkakataon na binibigay nyo sa kapulisan para may parating namin sa komunidad kung ano yung
aming serbisyo na nakatuon para din sa mas nakakarami. Katulad nga niyan, siyempre yung para sa mga mamayan. At kami ay natutuwa, nagpapasalamat sa mga katulad ng mga ganitong programa para mabigyan din kami ng pagkakataon para i-engage yung community, parating namin yung mga dapat namin iparating na kaalaman para din sa kaligtasan ng lahat. At maliban dyan, meron din kaming mga programa din na hinihingi namin na tangkilikin din. At ito ay yung Sumbong Nyo, Aksyon Agad, from Monday to Friday, 12 noon to 2:30 p.m. Ito rin ay isang mga pamamaraan namin para iparating din sa komunidad kung ano yung mga serbisyo na binibigay namin. And of course, yung police, your service every Saturday din at your service, sama din yan para dun sa mga serbisyo na kailangan ng komunidad at ilapit nila sa PNP. So, yun lang at maraming salamat at sana pagpalain tayo ng Panginoong may kapal. Okay, once again, advance Merry Christmas po, Police Colonel Restituto Arcangel, Director, Police Community Affairs and Development Group. Regards po sa PICA-G family, Director. Maraming salamat po. Maraming salamat po. On Thank you, behalf sir. of DDDO NPD, Police Colonel Benliner Capili, once again, ang taus-puso po namin pasasalamat sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon para makadaupang palad kayo. Thank you po. God bless you. Thank you, sir. Okay, maraming salamat po sa Direktor ng PICA-G, Police Colonel Restituto Arcangel. Sabi ni Sir kanina, police at your service every Saturday. Galing ako doon. Panggabi nga lang. Pero inyo pong panoorin, ano? Partner, bumati ka muna. Kakausapin ko muna si Engineer. Ano? Go ahead. Okay. Nais ko munang batiin yung mga taga Northern Police District, especially yung mga District Community Affairs Division family ko at ang Public Information Office. Ganun din po si D9, nanonood po, si Sir Geoffrey Fernandez po. Ganun din po ang aming D5, si Sir Reynado po. At syempre po yung aking pamilya, yung mister ko na walang sawang sumusubaybay, si PCMS Rasli Jane Salas. Syempre yung aking mga anak, si Shanen, si Queen, si Luis, si Princess, at syempre yung mother ko, si Nanay Evelyn na nanonood ngayon. So, magandang. Okay, ihabol mo. Ang karugtong noon, magandang tanghali. Go ahead. Medyo na gano'n yung magandang tanghali. Kaya patuloy po tayong sumubaybay mga Kamanaba constituents, ganun din po sa EPD constituents, sa ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamayan. Let's be happy and gay. We all wish you happy birthday. We hope that you will stay as Advance happy 18th birthday. Greetings coming from your dad and mom. From Ma'am Kat Capili and Police Colonel Benliner Capili, DDDO. Advance happy 18th birthday kay Pichi bukas, no? Pichi, hindi ko makakalimutan ang birthday mo. Ka-birthday ka ng daddy ko. Tomorrow is my dad's birthday also. And Peach's 18th birthday. Congratulations. Meron nang nag-sweet 16 si DDDO tsaka si Ma'am Kat. Ngayon, meron namang nag-18, ano? So, to everyone na nagsa-celebrate po ng kanilang birthday, again, happy birthday. And thank you very much po kay Police Colonel Restituto Arcangel, ang direktor ng PICA-G. I wish you happy birthday. We hope
And magandang tanghali po. And thank you very much po sa kay Miss Aida ng Load Them Up. Ganyan din po kay Richmond ng Richmond Paras. Ang daming company ni Richmond Thunderbird, South Top, hindi ko si Richmond Paras. Ganyan din si Baby Paras and si Emmy Paras, no? And magandang tanghali pa rin po sa patuloy na tumutulong sa atin kila Attorney Eric Valero, ang Chief Legal, kay kay ED, Executive Director Attorney Bob Paig, and magandang tanghali kay Police Brigadier General Andre Dizon. Gayon din po kay Police Brigadier General Nicolas Torre at syempre kay DDDO, no? Thank you very much po. You are very supportive, no? Darating din yung pagkakataon niya. Kay Kanono, no? Kanono, aga-agahan mo yung disposal ng ating invitation. Sabi ni Ma'am Kat, more power, servant of the people. At sa lahat po ng nanonood, nakikinig at sumusubaybay sa amin, patuloy po, maraming salamat po. Alam mo, very touching, ayun, sabi ni The Action Man, congratulations, Lingkod ng Bayan, kaagapay na. Alam mo, sir, sabi, I suppose, nakamonitor ka. I was touched, I was really touched by the message of director ng PIGG, ng PIGG, no? Natouch ako doon sa message ni director. Ika nga, this is our way, no? Para iparating naman sa ating mga kababayan, no? Yung magagandang nagagawa ng ating mga kapulisan. Hindi naman kasi pwedeng mabuhay ang isang tao na puro kamalian, Sabi nga nila, pag minsan nga umaabot ka sa punto, partner, no? Na parang susuko ka na. Halimbawa, on one particular person, try to mag flashback ka. Baka may mabuti naman siyang nagawa, for you to realize na hindi pala puro pagkakamali lang. It's almost the same as yung buhay natin ngayon, may mga hinanakit tayo minsan, pero mas tignan po natin yung magagandang nangyayari sa ating buhay. Tama ba, partner? Tama ba? Opo. Kasi ako malapit na po akong umexit. Ayan, ayoko nga magsalita Ayoko pa nga kasi magkikita pa tayo bago ka umexit, Pero gusto mo bang paiyakin kita ngayon? Ang haba po nung, yan, ito po ang isang picture ngayon. With us is Police Lieutenant Colonel Connie Salas, who's been with the Philippine National Police sa entire life niya. Yun kasi yung kanyang profesyon. Ang pagkakaintindi ko po, kasi ako ay galing sa pamilya ng militar, the moment dumating yung time of retirement nila, it's a mixed emotion. It's a happy emotion together with may kalungkutan po. Kasi yung devotion nila doon sa serbisyo, pero yung excitement naman nila being together with their family. So it's a mixed emotion. Pero bago tayo magkaganyan, makakasama ko pa po ito bago po umexit. Okay, dumating na po tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Thank you very much, Engineer, sa ating technical. At syempre, sabi ko nga, thank you, Didi, DDDO, COP Valenzuela, Acopa Valenzuela, kay Staff Sergeant Molina, Staff Sergeant Villanueva, Staff Sergeant Ferrer. So this time, partner, mabilis lang. Paalam ka na ulit. Papaalam na ako talaga. Nais ko pong magpasalamat sa mga nanood at patuloy na nakikinig ng aming programa. At sana po kahit na next year, hindi na ako nandito, patuloy niyo pong suportahan ang programa. O kasi po, December 31 po effectivity ng aking order. So, nagpapasalamat po ako sa opportunity at may bahagi ko rin po yung aking talento at ma-share yung sabi nga natin, knowledge sa programa po na ito. So, marami pong salamat. Pagpalain tayong lahat. Okay, so once again, umabot na tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Thank you very much, Engineer Arnold, and syempre sa ating panauhin. Thank you very much po kay Director PIGG at syempre sa ating poong may kapal, malapit na yung birthday niya. So once again, muli po tayo magkarinigan
sa darating pong Martes. Ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gavitan. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gavitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station ng dekada